Bumilis ang araw, linggo at buwan at malapit ng manganak si Almira. Sa tingin mo, anong baby natin? Hindi namin inalam kung ano ang gender ni baby pero nagpa-check up pa din kami. Gusto ko lalaki, every father's wanted to have a son. I want it to be a girl, our second baby would be a girl, I'm sure of it love, natatawang sabi ko. How sure you are na lalaki ito, anak ko yan, binatukan ako nito na kinagulat ko. Para saan yun? Ewan ko sa'yo, binato ako nito ng unan at lumabas ng kwarto namin. Inuukupan namin ang ibabang kwarto para hindi na umakyat si Almira at delikado. Almira, get lost Cornelio, ngayong linggo ang due date ni Almira, I can't wait to see my baby. Anong gusto mong kainin, bunso? Hindi sumagot si Almira at samandal lang ito sa kuya niya. What's the matter bunso? Bakas sa mukha ni Kuya Sherwan ang pag-aalala. Kahit kami ni Jericho ay naalerto dito. Kuya, basag ang boses ni Almira. Mahal mo ba ako? Siyempre mahal kita Almira, kahit may baby na ako. Oo, Cornelio, sumasakit na yung tiyan ko, mang-iyak-ngiyak niyang sabi. Maglakad-lakad ka lang muna anak, hanggat hindi pa pumuputok ang panubigan mo. Hawak-hawak ko ang kamay ni Almira at naglalakad kami sa buong bahay. Love, samahan mo ako kapag nangganganak na ako ha. Gagawin ko. Ilang oras pa ang lumipas bago pumutok ang panubagan nito. Mrs. Robles, huwag mong puputulan ang pag-ere mo ha. Para mabilis na lumabas si baby, hindi na sumagot si Almira. Okay, 1 2 3 push. Nakailang ere si Almira bago makuha ang tamang pag-ere at tuluyan mailabas ang kalahating katawan ng anak namin. Good job Mrs. Robles, ito ay isang malusog na sanggol na lalaki. Sabi ko mahal, baby boy yan, hinalik-halikan ko ito sa sentido. My baby, anak ko, pagkatapos kuhanin ng nurse ang anak namin ay nawala na rin ng malay ang asawa ko. Good morning mommy and daddy, kukuhain ko na po ang pangalan ni baby boy, nakangiting sabi ng nurse. Mandy Robles, proudly knows, niece named daddy, ang gwapo-gwapo ng anak ninyo. Saan pa ba magmamana? Cornelio, kuhanin mo ang pampers ni Mandy, halos wala akong tulog dahil ako ang nagbabantay kay Mandy. Iyakin ng anak ko, at sabi ni mom nagmana raw ito sa akin nung baby ako, iyakin rin. Matulog ka na nga muna love, umiling-iling ako at nilakihan ang mga mata, sige na puyat ka o. Magpahinga ka na lang, ako na ang bahala kay Mandy. Hinila ako nito papalapit sa kama. Sige na, ako na ang bahala kay Mandy, okay na ako, ayoko siya pagkilusin at 1 linggo pa lamang simula nang mabinat siya. Mamaya na lang ako matutulog, ngayon na, hindi na ako umapila at natulog na lamang. Mandy Pedrosa Robles, heniheli ko ngayon ang anak kong natutulog na. Mahal na mahal ka ni mommy, baby, hinalikan ko ang maliit na kamay nito. Ang ganda-gandang pagmasdan ng asawa't anak ko, napalingon ako sa aking likuran nang may magsalita. Gising ka na agad, gulat kong tanong, hindi love, hologram lang ito, napasimangot ako sa sinabi nito. Ewan ko sayo, tinalikuran ko siya at pumunta sa sala. Tulog ang apo ko, kanina pa ma'am, hindi ko maibaba at umiiyak, pag nakababa iyak ng iyak pag buhat-buhat hindi naman. Ang gandang tingnan nyo anak, hinaplus-haplus pa ni mom ang buhok ko. Mom, sa tingin mo po ba magiging mabuting ina ako? Sa tingin ko hindi at nalulungkot ako. I'm sure bunso, sana nga, magiging mabuting magulang tayo kay man. Nagulat ako nang sumulpot si Cornluo sa likuran ko at inakbayan ako. Lumayo ka sa akin, hindi tayo bati, biro lang naman yun love pinandilitin ko siya. I love you love. Iniwas ko ang aking paningin, feeling ko nangangamatis ako. Adam, pumasok ka na sa trabaho, malilate ka na. Itinulak-tulak ko pa ito. Tinatamad ako love, kinurot ko ito ng malakas sa kanyang tagiliran. Papasok ka o papasok ka, wala namang pagpipilian love, hawak-hawak pa rin niya ang kanyang tagiliran. Kaya nga papasok ka, nakapimiwang kong sabi. Magbonding na lang tayo, mamasyal, umiling-iling ako. Magsasalita pa sana ako nang umiyak ang anak ko, ako na, presinta niya. Bakit baby ko, ano ang gusto niyan, ha? Tanong nito sa 1 taon naming anak.
Yes, 1 taon na simula ng mga anak ako at masasabi kong kay bilis ng panahon. Ikakasal na rin si Kuya Sherwin, habang si Kuya Jericho at Ate Nina ay going strong pa din sa relationship nila. Love, pumayag ka na, family bonding lang naman natin, masyado akong busy sa work and I miss you both so much, malambing na sabi nito. Tiningnan ko ito at kita sa mukha nito ang pagod dulot sa trabaho. Magpahinga ka na lang, halatang pagod na pagod ka, love. No, I want to have a family bonding today. Hinawakan ko ang mukha niya. Okay, if that's what you want, pero sa isang condition. Kahit ano, let's wear a family shirt. Tumayo ako at kinuha ang shirt na binili ko. Sige, Kuya Sherwin, huwag kang aalis dito sa bahay ha. Kahit mag-asawa ka na, ito na naman ako, umiiyak. Bunso, hindi aalis si Kuya. Kasi baka aalis kayo kasi nga ikakasal na kayo ni ate. Huwag muna ngayon please. 1 taon pa lang tayong nagkakasama eh. Promise, at napag-usapan naman na namin yun. Well, she suggested that. Feeling ko kung inang ang mga mata ko sa sinabi ni Kuya. Thank you Kuya, hinalikan ko ito sa kanyang pisngi. Anything para sa bunso ng ating pamilya. He kissed me in my forehead and hugged me tightly. Kuya Jericho, dalhan mo ako ng pasalubong ah. Habol ko kay Kuya na ngayon ay makikipag-date kay Ate Nina. Si Baby Mandy lang, napasimangot ako sa sinabi nito. Ako din, whatever, sabi nito at umalis na. Nagpapadyak ako sa sobrang inis ko. Love, gising ka na. Nagising ako sa boses ni Cornelio. Anong oras na? 5 na, saad nito. Wait, bakit namamaga ang mata mo? Wala, love, bakit? Si Kuya Jericho kasi ayaw akong dalhan ng pasalubong, si Baby Mandy lang daw ang dadala niya. Natawa ito sa aking sinabi, bumaba na tayo, andyan sina mom, kukuhain ko sana si Baby Mandy sa kanyang crib nang wala ito dito, chill, ibinaba ko na ang anak natin, 1 hour ago. Bunso, hindi ko pinansin si Kuya Jericho. Joke lang yun, may pasalubong naman talaga ako sa iyo, inilabas nito ang isang box. Inis ko itong kinuha at binuksan. Wow! Isa itong cake na may nakalagay. I love you Lil Sis, Kuya Jericho. Thank you Kuya, mahal din kita. Bati na tayo ha. Mandy, huwag kang tumakbo, sigaw ko. Naku, ang batang yun, takbo dito takbo doon. 4 years old na siya at 5 years old na next week. Chill ka lang dyan love, hayaan mo si Mandy, may kalaro kasi kaya ganyan. Dumating si Kuya Enzo at Ate Dayan, dala ang kanilang 2 anak na kaya't nagkayayaang mag-beach. Parehas mga lalaki, baka matuyuan yun ng mga pawis, sabihin mo kay Yaya bantayan ng maigi, nag-aalalang sabi ko. Alam na nila yon love, easy lang kayo ni baby, yes I am pregnant again. 5 buwang buntis, okay fine, pero ikuha mo ako ng juice sa loob, utos ko na sinunod niya kaagad. Almira, napalingon ako sa aking likuran. Kuya, halika na, napakunot ang noo ko. Saan? Hindi na nila ako sinagot at marahang hinatak. Kuya, saan ba tayo pupunta? May ipapakita lang kami sa'yo. Nilagyan nila ako ng tirang sa mga mata. Kuya, ayaw ko ng ganito, baka matapilok ako. Andito kami Lil Sis, don't worry. Charang, dahan-daang kong tinanggal ang tirang sa mga mata ko. Happy birthday, nagsiputukan ng fireworks sa kalangitan. Isa-isang naglakad papunta sa akin ang mga pamangkin ko kasama ang anak ko. Happy birthday mommy, binigyan ako nito ng isang rosas. Salamat anak, hinalikan ko siya sa pisngi. Happy birthday Tita Almira. Thank you babies, parehas ko itong hinalikan sa mga pisngi sabay ng pagkuha ng rosas. Happy birthday Tita Almira, happy birthday Tita. Sabay na sabi ng 2 bata, ang mga anak ni Kuya Sherwin. Salamat mga bib, happy birthday ta. Natawa ako sa sinabi ni Josh, his 1-year-old baby, anak ni Kuya Jericho isa at Ate Nina, nagpakasal sila after 2 years. Happy birthday love, si Cornelio ang huling bumati sa akin. Salamat mahal, nakalimutan mo ang birthday mo love, natatawang sabi nito. Nagising ako at puro puti ang nakita ko. You're awake, nakangiting sabi nito habang buhat-buhat ang anak namin. Almira Pedrosa Robles, narinig kong sabi niya,
salamat sa pagmamahal mo sa akin ng walang katapusan. Magkahawak kamay kami habang siya ay nagmamaneho. Thanks for understanding, I love you love, mahal na mahal kita. I love you more love, Mandy, how many times do I have to tell you, you beat someone? I am sorry mom, na kayo kung sabi nito, yun lang. No excuses Mandy, grounded ka. Mom no, hindi ko na narinig ang sasabihin niya nang mawalan ako ng malay. Dad, pasensya na po, kasalanan ko po, napatingin ako sa panganay ko. He beat someone, he's just 10 years old. Kanino ba ito nagmana? I never beat someone. Dad, hindi naman po kasalanan ni kuya yun napatingin ako sa anak kong babae na si Charmaine. Someone bully me, then kuya just defends me. Kaya sinuntok niya po sa mukha. Come here son, you just did a great job. Niyakap ko ito at ginulo-gulo ang buhok. Pinrotektahan ko lang siya dad, I know, ipapaliwanag ko ito kay mommy niyo, stress lang ito last few days okay, and alam niyo naman ang history ni mom niyo right, hindi siya lumaki kasama ang real parents niya at dinidisiplina niya lang kayo. We understand dad, pumasok na kami sa loob ng kwarto. How's my wife doc, how's my mom doctor, sabay-sabay naming tanong. Natawa ang doktor sa aming mag-aama, lumuhad ito upang makapantay ang mga anak ko. Okay lang si mom ninyo, kids, sa katunayan ay you'll be having a brother or sister again. Buntis siya, oo, muli, mom is pregnant, hindi makapaniwalang tanong ni Mandy. Oo naman, I'm so happy, masayang sabi nito at niyakap ang kapatid niyang si Charmaine. Kuya ako pa rin ang number 1 princess mo Mang iyak-iyak na sabi ni Charmaine. Of course baby, napangiti ako ng halikan nito ang kanyang bunsong kapatid sa pisngi. I love you kuya, matamis na sabi ni Charmaine, mahal din kita bunso. And I love you both, hinalikan ko ang mga tuktok ng kanilang ulo. Mahal din namin kayo dad, love wag mo nang pag-alitan si Mandy, pinagtanggol niya lang si Charmaine kanina at may nangbuli daw. I'm sorry, nagsimula na siyang umiyak, I didn't know. Okay lang, pwede mo bang tawagan si Mandy at Charmaine para sa akin? Tawag kayo ni mom niyo, sabay-sabay kaming bumalik ng kwarto. I'm sorry baby, emosyonal na sabi ng asawa ko, naiintindihan ko po mama, pinoprotektahan ko po ang kapatid ko. Salamat kuya, at gagawin ko rin yun kay baby. Nalaglag ang panga ni Almira sa sinabi ni Mandy, baby, tak ang tanong nito. Iyong buntis na mahal, what? Again, gulat na sigaw nito. Oo, nag-smirk ako, hindi ko man nakasama ang mga tunay kong pamilya, naging mabuti naman ako. Sa tingin ko, nasa tao, anong iniisip mo love? Alalahanin ang nakaraan, nagsisi ka ba, sa lahat ng nangyari love? No, kasi hindi dadating si Mandy, si Charmaine, si Bren, kung hindi nangyari ito at hindi ko makikilala ang tunay kong pamilya. Besides, I would never meet you. He kissed me. Mahal na mahal kita love. Mahal na mahal rin kita. Ang buhay ay puno ng mga hamon, ngunit ang mga hamon na ito ay ibinibigay lamang sa iyo, dahil alam ng Diyos na ang iyong pananampalataya ay sapat na malakas upang malampasan ang mga ito. Sa sobrang daming pagsubok na ibinigay ng may kapal sa akin, sa pamilya ko ay kailanman hindi naman iyon sinukuan. At sinisiguro namin na sa bawat pagsubok na dadaan sa amin, ay walang iwanan na mangyayari kahit pagsuko ay kailanman hindi.